Audio Jungle. Audio Jungle. Kumusta mga masters? At welcome back. So bago tayo mag-umpisa mga masters, baka hindi pa pala kayo nakaka-follow sa ating FB page, paki-follow na lamang po mga masters. So ito po yung aking FB page. Yan. So nag-upload tayo dyan ng mga libreng ebook, okay? Para sa mga kabaro nating electricians. So meron tayong libreng ebook na binibigay dyan. Kaya kung hindi pa kayo nakaka-follow, ay follow nyo na. So, weekly nagbibigay ako dyan ng libreng ebook. Okay, so yung topic pala natin ngayon mga master, so yung pag-uusapan natin ngayon ay konektado pa rin sa motor na topic natin nung nakarang video natin. Kasi yung ginawa nating topic is motor control. Okay? So, ito naman, importante rin ito pagdating sa motor control. Dapat marunong din tayo mag-calculate ng unbalanced voltage. Okay? Lalo na pagdating sa 3-phase o lalo na yung mga motor nating 3-phase. So dito, i-share natin kung paano nga ba mag-calculate ng unbalance. Ang importante kasi dito sa calculation natin, malaman natin kung ilang percent. Okay? Yung unbalance natin. Kasi itong ating unbalanced voltage ay nagkukos ito ng problema sa motor. So yun yung mga bagay na hindi natin nakikita. Na kadalasan kapag wala sa mechanical at wala sa control, nasa source pala yung problema. So minsan sinusukat lang natin yung line side ng ating mga panel, di ba? Pero once na nasukat natin yung voltahe, wala na. So hindi na natin inaalam kung unbalance ba o ilang percent ba o pasok pa ba tayo dun sa unbalance. So dapat malaman din natin yung bilang isang technicians or electricians. So dito, gagawa tayo ng isang basic calculation. So para magkaroon ng idea yung ibang tropa nating electricians. Okay, so dito sinulat ko na. So meron tayong 5 step para magawa yon. Okay, so yung number 1 is kailangan lang natin sukatin yung ating line to line voltage. Okay, pangalawa is add natin yung mga voltages na nasukat natin. Pangatlo is hanapin natin yung voltage average. So kapag nahanap na natin yon, magagawa na natin yung ating division. Okay, and then kapag nagawa na natin yon, makakapag-calculate na tayo ng ating voltage and balance percentage. So dito, assuming muna mga masters, no, yung ating line to line voltage is halimbawa na lang na equal. Ibig sabihin, as in balance sa balance talaga. Kung andito yung panel mo, nasa likod mo lang yung transformer, yung bumagsak na voltahe sa'yo, 400 volts. Okay? So ito yung halimbawa o sample natin. So titingnan natin kung ilang percent baka pag equal yung ating nare-reading sa mga line side ng ating panel board. So sasampulan natin. So dahil motor yung topic natin noong nakaraan, motor na rin yung ating magiging load dito. So meron tayong 15 HP na motors. So ang ating RPM ay 1,765. Okay, so 3-phase po ito. At assuming na ang ating voltahe sa motor ay 400 volts din yung ating motor. 60 Hz naman. So meron tayong motor, halimbawa, meron tayong control at meron tayong protection ng motor. Okay? So ito, pwedeng maging control to sa actual. Okay? So control panel ng motor. So ang susukatin natin dito is yung pinakamalapit sa motor na voltahe. Okay? Yung kasi yung kailangan ng motor. So ito naman yung gagawin natin. Okay? Okay, so umpisa na natin. So ang unang step na gagawin natin is kailangan lang natin i-measure yung incoming voltage. So halimbawa dito, sinukat ko yung aking line 1, line 2, nakakuha ko ng 400 volts. Tapos sinukat ko naman yung aking
line 1, line 3, nakakuha ko ng 400 volts. Sinukat ko naman yung aking line 2, line 3, nakakuha ko ng 400 volts. Okay, so ibig sabihin, equal yung nakuha kong voltahe, yung nasukat ko sa aking multimeter. Okay, so ngayon, ilang percent naman yun pagdating sa unbalance? So ito ngayon. So para malaman natin yon, i-add lang natin yung mga voltahe. So sa line 1, line 2, meron tayong 400 volts. Sa line 1, line 3, meron tayong 400 volts. At sa line 2, line 3, meron tayong 400 volts. So i-add lang natin yon. So dito meron tayong nakatotal na 1,200. So double check na natin. Nasaan yung malupit kong calculators? Ito. Oops. So add natin. 400 plus 400 plus 400. Okay, ito yung ating line-to-line voltage sa 3-phase na nasukat natin sa ating multimeter. So, meron tayong 1,200. Ito po yun. Okay, yung inad natin voltahe sa 3-phase na nasukat natin. So, next, isanapin na natin yung ating voltage average. So, para magawa yon, kukunin lang natin yung result natin dito sa unang inad natin. Tapos, i-divide natin sa 3. Okay? Dahil 3 phase yung pinag-uusapan natin. So, ipasok natin ito. Ito, ipasok natin dito. Tapos, i-divide natin ng 3. Okay? So, ang lalabas po dyan ay 400 volts. Ito na yung ating voltage average. So, double check ulit natin sa ating calculator. So, 12. So, 12 divided by 3, 400. So, ito na po yun. Okay. Then, pang-apat naman na step na gagawin natin ay kailangan lang natin hanapin yung pinaka malaking voltage deviation. So, ito lang. So, kukunin lang natin yung 400. Dahil equal tayo, so pare-pares naman sila, kukunin ko na lang yung 400. Pero kapag merong pinakamalaking reading dito, yun yung kukunin ko na i-minus ko dito. Okay? Sa aking average voltage. So, itong 400 naman, galing po ito dito. Nakuha po ba natin? So, minus lang natin. 400 minus 400, sagot po 0. Ngayon, ang last step po na gagawin natin ay kukunin na natin itong result ng ating voltage deviation. Okay, yung 0. Tapos ipapasok natin itong formula na to para makuha natin yung unbalanced percentage natin. So, yung 0, kukunin natin, ilalagay ngayon natin dito. Okay? Tapos yung 400 na galing dito, ilalagay po natin dito. Tapos para mag-percentage, multiply natin ng 100. Okay? So, ang lalabas po dyan ay ito. Yung ating voltage unbalance percentage ay 0. Yan po yung percent unbalance natin. So, i-double check po natin sa ating calculator. So, 0 divided by 400 multiply by 100. Okay? So, equal po natin. So, 0. So, yung 0, ito na po yan. Yung 0 naman po dito, galing po yan dito. At yung 400 natin dito, galing po yan dito. Alright. So, nasolve na natin yung ating unbalance. So, ibig sabihin po niyan, kapag ang line-to-line voltage pala natin ay parehas equal, ibig sabihin po niyan, 0 yung ating unbalance. Okay? Wala tayong problema. So, doon pa lang, malalaman na natin kung ang source natin ng problema. Okay? So, ngayon pwede ka na mag-troubleshoot dito sa part nung
load side mo. So, pwede ka namang fuse, papuntang control, papuntang motor. Ibig sabihin yung source mo ay wala ka nang iintindihan kasi equal pala. So, walang apektado sa current mo once na tumakbo yung magiging load mo. Alright. So, nasundan po ba natin? So, ngayon naman, ang gagawin naman natin ay paano naman kapag unbalance yung ating supply voltage? Ano kaya mangyari? So, para malaman natin kung ilang percent po yun, ito lang din yung gagawin natin. Okay? Ito. Itong mga ginawa natin. So, pwede nyo magawa ito sa actual. So, ito ay applicable hindi lang sa motor na load. Okay? So, pwede rin sa panel board. Okay, so ngayon naman gagawa tayo ng problema. So ito na naman no? Gagawa tayo ng problema. So, halimbawa, hindi naman nakabalanse yung ating supply voltage. Okay? So, titingnan natin. Okay, so ito na mga master. So, dito, assuming naman, halimbawa, nagsukat tayo. So, halimbawa, yung nasukat natin sa line 1, line 2 ay 393. Sa line 1, line 3, 390. Sa line 2, line 3, 389. So, same procedure pa rin. Okay? So, add ulit natin yung voltage natin. Yung 393, ito po yan. Yung 390, ito po yan. Yung 389, ito po yan. So, add ulit natin. So, dito, nakuha natin yung 1,172. So, double check natin ng mabilisan. So, 393 plus 390 plus 389. So, 389. Okay, so sakto. So, dino-double check lang natin baka kulang yung ating nilagay. Okay, so ito po yan. So, pangalawa naman is find the voltage average na naman. So, tulad ka na sinabi ko, kukunin lang natin to. Ilalagay ngayon natin dito. Okay? So, para makuha natin yung average, i-divide po natin sa 3. So, lalabas niyan ito. Okay? So, double check ulit natin. So, double check po ulit natin na mabilisan. Pasok natin yung 1172 divided by 3. Ito. Okay, so 390.66. Ito po yan. Okay? So, ngayon naman is yung voltage deviation. So, simple lang din tulad ng ginawa natin kanina. Okay? So, etong 393, ito po yan. So, yung pinakamalaki. Okay? Yung pinakamalaki. Tapos, ima-minus natin sa 390.66. Ito po yan. Yung result ng ating voltage average. So, ang lalabas po dyan kapag minus natin is 2.34. Okay? Ito na yung ating voltage deviation. So, double check ulit natin para sure ball tayo. So, 393 minus 390.66 equals. So, 2.34. Ito po yan. Okay? Then, yung last, sa pagkuha naman ng percent unbalance. Okay? So, sa pagkuha nung tulad lang din kanina. So, plug in natin. Oops. Asa na yun? So, kunin lang natin yung ating ito. Ilagay na natin dito. Okay? Tapos, ito, galing yan dito. Ayan. Then, multiply lang natin ng 100. So, lalabas po dyan yung unbalanced percent natin. Okay? Yan na yung unbalanced voltage natin. Percent. So, double check natin. 2.34 divided by 390.66. Multiply natin ng 100 para mag percent. So, almost
0.6. Okay? Ito po yan. So, ibig sabihin mga masters, kapag ito yung naging result ng ating reading sa ating multimeter, kapag kinuha natin yung unbalanced voltage percent niyan, ito yung makukuha natin. Okay? 0.6. So, tatandaan natin na sa NEMA standard, alam po ba natin yung NEMA? So, ito po yung yung National Equipment Manufacturers Association. So, standard po ito. So, itong NEMA, ito po kasi yung sinusunod natin. Okay? Sa pagdating sa mga equipment. Sa NEMA MG1, ay nire-require na 1% lang dapat yung unbalance natin. Okay? So, pagdating sa voltahe. Kasi yung 1% po natin, pagdating sa voltage unbalance, ay makikreate po yan ng halos 6 to 10% ng current unbalance. Okay? So, yung 1% na unbalance natin sa voltage ay makikreate po yan ng 6 to 10% ng current unbalance. Kaya yung gusto ni NEMA ay 1% lang yung magiging unbalance mo dapat pagdating sa voltage, pagdating sa equipment, lalo na sa mga motor. Ngayon naman, pagdating naman sa mga motor manufacturer, ay sinusubukan naman nila i-less ng hanggang 5% pababa. Okay, yung unbalance. Ang valid naman nila dito ay para doon sa kanilang warranty. Okay? So, tandaan po natin yan Sa NEMA MG1 po is 1% lang po dapat yung ating unbalanced voltage percentage. Kasi magkikreate po yan ng 6 to 10% na current unbalance. So, sabi ko nga, kapag unbalance yung ating voltage, ay makaka-apekto din po yan sa current unbalance. Buti pa pala si ANSI. Okay? Buti pa pala si ANSI standard. Dahil 3% yung kanyang limit pagdating sa voltage unbalance. Si ANSI naman, ito po yung kanyang maximum voltage unbalance. Kapag sinukat naman natin yung electric utility revenue meter under no load conditions. So, 3% po yung kanyang maximum na unbalance pagdating sa voltage. So, ibig sabihin, mas mahigpit pala si NEMA standard. Okay? So, nagkakatalo sila. Kasi si NEMA, 1% lang yung kanya pagdating sa equipment. So, si ANSI naman, sa supply, is 3%. So, tandaan po natin yung ANSI, baka hindi natin alam. Ito po yung American National Standard Institute. Okay, na sinusunod natin pagdating sa mga standard, lalo sa mga equipment testing. Kaya naman sa mga calculations ay gamit na gamit si ANSI. Okay? So, yun po yung tatandaan natin. Okay, so ibig sabihin pala, kung ito pa rin yung ating magiging result ng ating voltahe na sukat natin, at ang result niyan ay 0.6% lang, ibig sabihin, pasok pa tayo sa standard dahil ang maximum sa standard ay 1% lang. Okay? Pagdating sa unbalanced voltage, pagdating sa motor. So, tandaan po natin yan na yung 1% ay may kakakibat niya na unbalance sa current na almost 6 to 10% ng current. So, kapag ito na ngayon yung pumasok ka ngayon dito, apektado ngayon yung temperature rise ng motor mo. So, kaya kailangan hanggat maaari, i-double check natin kung pasok tayo sa voltage unbalance. Okay, so ngayon gagawa naman tayo ng isa pang problema. So, dapat makita rin natin yung lagpas tayo sa 1%. Okay? So, check naman natin. Okay mga master, so ito naman, pangatlong test natin. So, assuming uli, halimbawa, nagsukat ulit tayo ng voltahe natin. So, dito, ito na ngayon yung
magiging voltahe result natin sa pagkuha natin ng line to line voltage natin. So bumaba naman ngayon. Tapos medyo malayo yung kanilang agwat. So ito na ngayon siya. So halimbawa line 1, line 2 natin, nakuha natin is 365. Okay? So line 1, line 3 natin is 390. Tapos line 2, line 3 natin ay 370. Okay? So dito assuming yung supply natin 400 volts incoming natin. So ito na naman yung nakuha natin. Then ngayon kukunin naman natin yung unbalance kung ilang percent. So add lang uli natin yung voltage natin. So tulad uli kanina yung 365, ito, yung 390, ito, yung 370, ito. And then total natin yung voltage. So lalabas niyan sa ito. Okay? So ngayon ililipat po natin yan dito para makuha natin yung voltage average. And then divide natin ng 3. So lalabas po niyan ito. Okay? Nakuha po ba? So ngayon dito naman tayo sa ating step 4, yung voltage deviations. So dito naman ganoon lang din kanina. So yung ilalagay natin dito is yung pinakamalaking voltahe na nasukat natin. Tapos i-minus ngayon natin sa ating average voltage na dito. Okay? So yan yung ilalagay natin dito. So ang lalabas po dyan ay 15. Ngayon para makuha na natin yung ating percent unbalance pagdating sa voltahe, papasok na ngayon natin dito. So yung 15 natin, ilalagay ngayon natin dito. Tapos kukunin uli natin yung 375, ilalagay ngayon natin dito. Tapos multiply natin ng 100. Okay? So double check uli natin. So kunin natin yung 15, divide natin sa 375, multiply natin ng 100. So check na natin kung pasok pa tayo sa standard na gusto ni Nima. Oh, oops, laki. So kung titingnan natin, 4.2. Okay? So ito 4.2 po ito Okay? So 4.2. Oh, let's say 4% na rin. Okay, so ibig sabihin mga master, kung ganito pala yung ating nasukat, yung kanilang agwat medyo malayo na ng konti. Kapag sinukat natin yung kanyang unbalance percent, eto ang laki, 4%. Okay? Nasa 4% na. So ibig sabihin, malaking problema na to. So, hindi na natin nasunod yung gusto ni Nima. Kasi kung ganito na kalaki yung unbalance natin, malaki na yung magiging unbalance din natin sa current. Lalo na pagdating sa temperature rise ng isang motor. Okay? So, ang temperature rise kasi natin, ang formula is percent temperature rise. Ito yung temperatura ng motor. Okay? Tapos, 2 times percent unbalance square. Tapos, ito, ilalagay mo ito dito. Okay? So, subukan nga natin. Okay, so ito naman mga masters, kailangan din natin malaman yung percent temperature rise computations. Okay? So, halimbawa, umixid tayo dun sa 1% na nililimit ni Nima. Okay? Diba? 1%. So, pagdating sa motor, 1% yung gusto ni Nima. Kailangan hindi ka nalalagpas doon. So, dito, dahil umixid na tayo sa 1%, umabot pa tayo ng 4.2%. Check naman natin yung ating percent temperature rise. Okay? So, para ma-compute natin yon, ito lang yung formula. So, ipasok natin yung ating formula. So, 2 times percent voltage unbalance. Nakuha po ba natin? So, ulitin natin. So, 2, multiply lang natin ng ating percent voltage unbalance. So, ito po yun yung na-compute natin. Tapos, square. Then, kapag minultiply po natin yan, is ito yung makukuha natin. 35.28%. So, double check nga natin.
So 2 multiply natin ng close parenthesis ng 4.2 square. So equals natin 35.28. Okay? So ito na po 'yan. So yan yung ating percent temperature rise. Okay? So as you can see, yung 4.2% ito na voltage unbalance natin ay magkukos ng halos 35.28%. Okay? Sa pag-increase ng winding temperature over the motor's normal operating winding temperature. So ito yung kanyang epekto. Okay? So ito yung kanyang epekto sa pagtaas naman ng percent ng temperature rise pagdating sa motor. So dito na nag-umpisa yung nagiging problema natin sa mga motor. Kaya napaka-importante na malaman natin yung kahit yung basic calculation lang ng unbalance. So napakalaki ng percent ang itinaas niyang temperatura pagdating sa winding ng motor. Okay? So ito na mga percent temperature rise na yan, hindi lang yan nakukuha sa unbalanced voltage. Andyan din yung unbalanced current. Okay? Tapos yung area. So marami pang ibang dahilan din kung paano tumataas yung temperature rise ng isang motor. Kaya kadalasan, laging pagod si overload relay. Okay? So ito kasi nagiging cause kadalasan kapag hindi natin nakikita. So nakuha po ba natin? So kaya naman kapag hindi tayo nag-calculate nito, tapos yung ating, halimbawa meron tayong overload dito, yung motor natin nagiinit kasi winding mainit then nag-trip ngayon yung overload natin. So kahit wala namang problema pala sa load ng ating motor, ay may posibilidad na pwede mag-init yung motor natin dahil lang sa unbalanced voltage. Kasi baka mamaya sa actual, reset ka ng reset ng overload mo, sabi mo wala namang problema sa load okay naman yung resistance ng winding ko okay naman yung control ko pero yung current minsan di mo nakikita. Okay? May diferensya pala. So kapag inop mo yon tapos hindi mo nasukat yung voltage mo, unbalance ka pala, problema ka ngayon. So yun yung dapat tinitingnan din natin sa actual. Okay? So dapat magkaroon din tayo ng idea kung paano i-calculate yung unbalanced voltage. Alright. Okay, so nakuha po ba natin? So sana nagkaroon kayo ng kunting idea sa ginawa natin calculation ngayon sa part ng voltage unbalance. So abangan ulit po natin yung magiging sunod pa nating video na gagawin. Hanggang sa susunod ulit. Thank you. 아침을 깨우는 네 목소리 머리를 빗는 네 빗소리 밖엔 비가 오나 봐 들리는 빗방울들이 땅에 떨어지는 소리 전해지는 전생고 대체 뭐야 너는 비법이 아침에 일어나서 부은 눈이 너무 아름다운 너희들로 조금만 더